Ating pulis daw nabalitaan ko na isang kalbo na Kung galit ka sa tao, pwede mo nung sigawan, "Hoy, mali yung ginagawa mo. Bakit ang bilis mo makabunot kagad na ba magkasama ka agad?" ating pulis daw nabalitaan ko na isang kalbo na Kung galit ka sa tao, pwede mo nung sigawan, "Hoy, mali yung ginagawa mo. Bakit ang bilis mo makabunot kagad na ba magkasama ka agad?" Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. At nakarating na nga sa Senado itong ginawa ni Wilfredo Gonzales na isang dating pulis na na-dismiss sa kanyang pagiging pulis dahil sa parihong kaso na kanyang ginawa. Yung ginawa niyang panunutok, pananapak sa isang siklista. Ang hindi nagustuhan ng ating mga kababayan ay imbis na magpakumbaba ito ay nagkaroon pa ito ng press con at inassist pa ito ng isang Brigadier General Nicolas Torre III. At tila ba ang kanyang naging abogado sa araw ng press con na yon ay isang general at hindi ito nagustuhan ng ating mga kababayan. At ayon nga sa ating mga kababayang Pilipino na dapat nga umano ay mag-resign itong si Police Brigadier General Nicolas Torre dahil sa kanyang ginawa na nagpapakita na kinampihan niya itong mapang-abuso na rider o na driver na dati isang pulis. Kaya nga naman ayon sa mga senador po natin, hindi ito katanggap-tanggap na ugali, lalo na baka hindi lang itong cyclista na nabidyohan ang kanyang natakot na at tinutukan ng barel. Baka marami pa. Kaya para matigil na umano ito at hindi na pamarisa ng ibang mga driver po natin, dapat ito ay paimbestigahan sa Senado at ipatawag din itong si Wilfredo Gonzales at itong cyclista. Hanggang sa ngayon, itong cyclista ay hindi pa rin nag-file ng kanyang kaso at itong nag-video naman na nagpa-viral nitong insidente ay tinakot din. So, ibig sabihin, pareho silang tinakot itong cyclista at nag-video na posibleng kasuhan umano itong nag-video ni Mr. Wilfredo Gonzales kapag hindi niya dinilit ang video. Kaya ang original na video, mga kababayan po natin, ay deleted na sa kanyang Facebook nitong isang vlogger. At binalaan din ni Wilfredo Gonzales itong mga vlogger na umano'y dahan-dahan at maging responsable sa pagiging pag-upload ng mga video. Ang tanong, siya ba ay naging responsable sa kanyang ginawa panunutok at pananapak sa isang cyclista? At si Senator Bato de la Rosa, Senator Estrada ay umalma at nais itong paimbestigahan sa Senado. Pangulo nung nakaraang linggo ay nabasa po natin o nabasa natin sa mga pahayagan at ultimo sa Facebook na nag-viral po ang isang dating pulis at nanutok at akbang nanutok ng baril doon sa isang siklista. Ito po ay nakakabahalang ako po ay nababahala dito sa mga ganitong uring sitwasyon na nangyayari po rito sa ating bansa. Ako'y nais ko lang pong bigyan ng proteksyon ang ating mga siklista, ang ating mga sumasakay ng motorsiklo. Sana po mabigyan po ng karagdagang proteksyon. At hindi ko po malaman kung bakit, kung ano po nangyari, kung bakit biglang naglabas ng barel itong dating pulis daw nabalitaan ko na isang kalbo na hindi ko alam kung ilang taon na. At minumungkahi ko po at inaasahan ko po na itong ating Senado ay mabigyan ng karapatang hearing at maimbestigahan po ang pangyayaring ito. Sana po ay mabigyan po ng solusyon itong nakita ko pong pangyayari dito sa TV. Mr. President, distinguished members, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Ito po ay kaugnay dun sa insidente nga sa Quezon Avenue. Paglagpas lamang ng Welcome Rotonda sa Quezon City noong 8 na Agosto, kamakailan lamang na nauulat at nalaman ng publiko dahil na rin sa masigasig na concerned citizen na pinost sa social media ang panunutok ng baril ni Ginoong Wilfredo Gonzales sa isang hindi armadong siklista.
base po sa nakalap nating impormasyon ay tinapik di umano ng siklista ang sasakyan nitong pulis na ito, itong kalbong to, dahil nasa loob ng bike lane. Our colleague, let's leave the adjectives of his hair because we have a colleague with no hair also here in the Senate. So Tama. he might feel insulted. Siya pa yung mag-head ng hearing. Tama, siya mag-iimbestiga. Yes, please proceed, Senator Jinggoy. Biglang inihinto ni Ginoong Gonzales ang kanyang pulang sasakyan at mukhang nasagi ito ng siklista. Bagay na ikinagalit ng driver ng sasakyan, bumunot ng baril at ikinasapa laban sa siklista. And with the help of social media, Mr. President, we were able to know the incident and the man behind the gun-toting incident, which happens to be a dismissed cop due to grave misconduct. Bakit sa kanyang presko na mukhang inisponsoran at pinakapan pa ng kanyang mga kabaro sa PNP ay mga vloggers at netizens pa ang sinisisi dahil na-expose ang maling gawain niyang ito? Had this issue not surfaced, mababaon lamang ito, margabyadong publiko at malamang maulit pa sa iba. And we must not accept this culture of impunity to continue, especially on our public roads. Clearly, Mr. Gonzales is a danger to the cycling, commuting, or riding public. So, yan po mga kababayan po natin ang naging rekomendasyon at pahayag ni Senator Estrada na posibleng marami pa mabiktima itong si Mr. Wilfredo Gonzales at damay nga umano itong Senator Bato de la Rosa dahil retiradong pulis pero dismissed na pulis po yun mga kababayan po natin at kalbo din umano at tinawanan lang ito ni Senator Bato de la Rosa. Ngunit sa kanyang seryosong pahayag ay hindi dapat ito pamarisan pa at hindi na dapat ito maulit ang pangyayaring ito. Kaya posibleng paimbestigahan ito ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Yes. Ha? Road rage. Pariho ko pa naman ng ulo yung kalbo rin yung po. Kalbo rin yun, di ba? Oh, retired police din. Oh, nakita ko yun. Bakit? Dapat hindi maghahawak ng baril yung tao na yun. Di ba? Kailangan bang tutukan ng baril kung galit ka sa tao? Pwede mo nung sigawan, "Hoy, mali yung ginagawa mo. Bakit ang bilis mo makabunot ka na baril, magkasapa ka agad?" Kung ako yung kinasahan niya, nabaril ko siya. Dahil pag nakita kong kinasahan mo ako, babarilin talaga kita dahil may intensyon kang barilin ako. Kawawa siya kung ganun. So you support the call na tanggalan na siya ng license to carry firearm at the same time pati yung driver's license? Driver's license, I leave it up to LTO. Pero yung firearms, dapat talaga tanggalan. Dapat. Para hindi pa marisan. Kahit nag-aayos na sila ng cyclist. Nag-aayos na sila ng cyclist, wala nang Regardless kasi baka may another cyclist na naman na mangyari ganun, babunutan na naman niya. So, yan po ang naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa na tanggalan na ng lisensya ito. So, parehong driver license at lisensya ng kanyang baril. Sa karagdagang update, natanggal na po o na-revoke na ang kanyang lisensya, mga kababayan po natin. Itong si Mr. Wilfredo Gonzales. At sa ngayon, ang police umano na tumayong spokesperson niya at abogado ay mukhang nag-resign na, mga kababayan po natin. Kaya sa karagdagang update, titingnan po natin kung ano nga ba ang latest update ngayon patungkol dito kay Police Brigadier General Nicolas Torre. Kasi may nakala po tayong ilang impormasyon na nag-resign na umano ito sa kanyang position dito sa Quezon City, mga kababayan po natin. Kaya abangan po natin yung update. So talagang dapat lang talaga papanagutin itong si Wilfredo Gonzales dahil sa kanyang kayabangan at tila ba magiging maangas na isang driver. So para hindi na pamarisan at para hindi na maulit ang ganitong pangyayari, tama lang ang ginawa ng ilang pulis po natin na matitino at pinapatupad ang tamang batas. Kaya saludo po tayo sa mga kababayan nating pulis na nagtatrabaho ng maayos at tapat na rin sa kanilang sinumpaang tungkulin to protect and to serve the Filipino community. Maraming salamat po mga kababayan.